Ang diwa ni Kristo'y ang Espiritu, ang diwa na ito ay pagka-Diyos. Ang diwa ni Kristo'y ang sa Diyos mismo, na di gagambala sa sarili niyang gawain. Wala siyang gagawing anumang sisira sa alinman sa sarili niyang gawain. Di siya magsasalita kahit kailan ng labag sa kanyang kalooban. Kaya nagkatawang taong Diyos ay di gagawa ng ikahihinto ng kanyang pamamahala. Di naghihimagsik ang Diyos, mabuti lamang ang diwa ng Diyos. Inihahayag niya ang kagandahan, kabutihan, pag-ibig, maging sa katawang tao. Siya'y sumusunod sa Ama, kahit maging kapalit ay buhay niya. Siya ay palaging buong pusong nakahanda. Di nagmamatuwid sa sarili ang Diyos. Wala siyang panlilinlang o kayabangan. Gaano man kahirap ang gawain, kahina ang laman, di niya gagambalain ang gawain ng Diyos. Di niya tatalikdan ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pagsuway. Mas gusto niyang magdusa ng sakit ng laman kaysa sumuway sa kalooban ng Diyos Ama. Tao ay maaaring pumili, ngunit di kailanman iyon gagawin ni Kristo. Kahit na siya'y may pagkakakilanlan ng Diyos, hinahanap pa rin niya ang kalooban ng Ama. Ginagawa ang ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Sa laman ito'y isang bagay na di maabot ng tao. Lahat ng tao bukod kay Kristo ay maaaring gumawa ng bagay na salungat sa Diyos. Walang direktang makapakasan ng gawaing ipinagkatiwala ng Diyos. Walang maaaring umako sa pamamahala ng Diyos bilang sariling tungkulin na gagampanan. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama, ito ang diwa ni Kristo. Subalit ang pagiging masuwayin sa Diyos ay isang katangian ni Satanas. Kaya ang dalawang bagay na ito'y magkasalungat. Sino mang may katangian ni Satanas ay di matatawag na Kristo.